Good morning guys. So, pasensya na po kahapon talagang sobrang busy po kami. So, shoutout kila Damsa, kila Champi Mugumatay at talagang nagbigay na naman ng magandang entertainment sa mga kababayan natin dito sa Taguig. Sa mga nagtatanong pa din po at sa mga nag-iiyakan Kangkong Nation, mga kaibigan, twice na po kayong pinaiyak, dinisappoint mga idol. Kung gusto nyo ma-disappoint uli, if you are that o confident, dapat hindi na kayo nag-iiyakan, mag-iyakan na lang kayo sa December 4. Because sa mga nanood kay The Underground Culture kagabi, sino pong nanood kay Sir TUC, kay Sir Zion kagabi sa The Underground Culture, mga kaibigan? Ang kanila pong content kagabi ay si Boss Baby Boy, na dati pong tumutulong sa kaso ng acts of lasciviousness ni Kangkong dito po sa Taguig RTC. Inaway din po nila yung tumutulong sa kanila sa kaso. And then yung isang naglalakad sa kanila personally sa kaso na si Jacqueline aka Mysterious Guy, nagkasira din po sila. Ang ka-endingan po niyan, wala na pong naglakad nung kaso na iproseso pa at para gawin yung tamang mga hakbangin para po ang kaso na yan ay maproseso. So ngayon po, na sinasabi po nila na may warrant of arrest sila, outstanding warrant, hindi po ito nangangahulugan na magiging otomatiko na kung saan ka man mag-apply ng visa ng mga nangangailangan ng mga bansang nangangailangan ng visa para sa ating mga Pilipino. For example, US, South Korea, Japan. Kapag nag-apply ka ng visa diyan, kailangan no pending case ka. You are a known individual. Pag nag-apply ka at ini-google nila yung pangalan mo, makikita nilang meron kang pending kaso, anong magagawa mo? Hindi po kasi ginawa ng kanyang mga nagmamarunong na handler na sila Punas na ayusin ang kaso. They are so afraid to be here in the Philippines, mag-post ng bail, harapin yung kaso dito. So, sa tingin nyo po ba kapag nag-coordinate ang Philippine government sa Korean Embassy in Thailand, na nasa Thailand sila ngayon, hindi po siya madedetect? Hindi po siya magkakaroon ng aberya? Sa dami din po ng kritiko niya sa dating nag-aayos ng kaso niya na kinalaban niya, do you think anong mangyayari? Hindi po nila ginagawa yung tamang proseso. Yun po yung sinasabi namin sa inyo. Nandito na tayo sa technicalities ng kanilang legal responsibility dito sa Taguig. Ngayon sa iba, huwag nyo na problema, hindi naman nila problema yan. We are just stating the facts. Take it or leave it, lunukin nyo yan mga idol. Ganyan talaga. Diba? How can he secure a South Korean visa if he has a pending case here na hindi mo ka dapat magkaroon ng pending case kapag mag-a-apply ka ng visa na yan. Now, meron daw nagsasabi yung isang si Tatay Jones na sinasabing may kontrata nang napirmahan, visa is not an issue. If there is a contract that has been signed, it doesn't mean na automatiko na ang visa mo. Mag-search ka nga ng visa requirements sa South Korea kung ang kailangan lang kontrata lang. No. Okay, ano pong sabi ng matchmaker ng Games and Amusements Board? Sir Mark, napakahirap pa naman ngayon na mag-apply for a South Korean visa. Ngayon, nasa sa kanila na yan kung anong diskarte nila. But again, having a pending case and outstanding warrant of arrest, it will be an issue. Now mga kaibigan, enough na muna dyan. Nandito po tayo, start na po ng NBA season. Sa mga magagaling tumalpak dyan, sa comment section, sasama ko yung link. Mag-register lang kayo, mag-deposit at tumalpak na kayo. Kanina po, nanalo na naman po tayo. So kung gusto nyo ding manalo sa talpakan, so gamitin nyo lang yung link na yan. And kung hindi ka naman masyadong techie, kung nahihirapan kang mag-register or mag-deposit sa any betting site, mag-PM ka lang po sa akin at meron po kaming GC ng mga agents ko. Kami na po ang gagawa ng site para sa inyo, and you can count on me na yung inyo pong registration ay lehitimo at yung mga ide-deposito nyo pong pera ay magiging lehitimo po yung inyong pagtanggap. Kung kayo pa'y mananalo, kung matatalo naman, of course, mawawalan kayo ng pera. But again, kung marunong kayong kumilatis, kung halimbawa, yung Golden State Warriors versus Lakers, kung marunong kang kumilatis kung sino mananalo doon, that's it. Sigurado ka na. 'Di ba? Kung hindi ka naman masyado magaling tumalpak, talagang delikado ka. So kailangan maging magaling ka. Lalo na sa boxing din, no? Sino mananalo? Let's say ito, Estrada Chocolatito, Butler versus Inoue.
Although, ang daming pupusta kay Inoue, pero pag pumusta kay Butler, pag nanalo si Butler, malaki ang mapapanalunan mo. But anyway, yun lang. Check nyo yung comment section, guys. At PM kayo kung gusto nyo magpa-add sa GC dahil medyo you're having a hard time creating an account on your own. So, yun lamang po. Peace.